Hello mga kaibigan! Nasira ba ang cellphone mo at kailangan mo mag-login ng GCash account mo? Dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo na hindi na kailangan mag-unregister sa ating old device, lalo na pag nawala or nasira na. Papakita ko lang naman sa inyo yung mga dapat nating gawin para makapag-login gamit yung ating bagong device or cellphone. First, open natin yung ating GCash app. And dito, mababasa natin your account even more secure. Kailangan daw i-register natin yung ating mobile number sa ating device. So dito, input muna natin yung ating registered mobile number sa ating GCash account. And once na ma-input na natin dito yung ating mobile number, itap na natin yung next. And dito nga, kailangan natin ma-verify yung ating account. Magpapadala sila ng OTP sa ating registered number. Pero kung nawala din yung SIM card nyo or nasira, kailangan humingi muna kayo ng replacement SIM card sa inyong telco provider. And meron na din tayong guide niyan. Ilalagay ko na lang yung link sa may comment section. Once na malagay nyo na yung inyong OTP dito, itatap na natin yung next. And here, andito na nga tayo sa may front ng GCash and kailangan natin i-allow yung mga permission na kailangan. Katulad nitong location. Tap natin yung shared location and dito pwede natin i-allow all the time or keep while in use access. And here, dito, nasa front na tayo na ating GCash. Para ma-open natin to, need natin i-input yung ating MPIN. Once na ma-input natin ating MPIN, ang mangyayari dito, mababasa natin itong account security kung saan kailangan natin mapatunayan na sa atin to GCash account. So, meron ditong tatlong step na kailangan natin maipasa. So, yung una, kailangan ma-register natin itong ating device and magti-take tayo ng selfie scan or OTP. Then, yung pangatlo, maghihintay tayo ng 4 na oras kasi kailangan muna nilang i-check kung sa atin ba talaga tong account na to. Now, tap na natin yung I want to register this phone. Then, once matap natin tong I want to register this phone, mapupunta na nga tayo dito sa may selfie scan. So, dito, itatapat lang natin yung mukha natin dito sa may bilog and make sure na tama or malinis yung lens ng camera nyo at hindi kayo naka-wear ng eyeglasses. Tap na natin yung next para makapag-proceed na tayo. And there you go. Mababasa natin, for your security, we need to run a few more checks to make sure it's you trying to access your account. So, please log in again after 4 hours. So, bago nga tayo makapag-log in, mag-check muna sila kung sa atin ba talaga yung account na to and maghihintay tayo ng 4 na oras. And once na matapos na yung ating paghihintay, pwede na tayong bumalik dito. Pero mas mabilis na tayo makakapag-login kung na-unregister natin yung ating account dun sa ating old device. Anyways, so back to login na tayo. Habang naghihintay tayo, remember, your subscribe can help reach more people who need this tutorial. Thank you! So ayan, nakapaghintay na tayo ng 4 na oras. So dito, i-open ko na yung aking GCash app and let's see kung ano sasabihin ng app na to kung mabubuksan ko nga ba yung aking account. And dito, need ko lang i-input ulit yung aking MPIN and hindi na natin kailangan maglagay ulit ng ating mobile number dahil nailagay ko na kanina. Ayan, so makikita nyo, processing na and maghihintay na lang tayo. Uy, there you go! So, na-open talaga natin yung ating account. Yung account ko pala. So, ewan ko lang kung ma-open nyo sa inyo. So, hopefully, ma-open nyo din yan. Alright, kung nakatulong itong video na to, mas marami ka pang tutorials na kakailanganin. Kaya, huwag mo kalimutan mag-subscribe at like. Thank you and see you around, kaibigan. By the way, kung meron kayong mga katanungan, iwan nyo lang yan sa ating comment section.